Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Roy. Dear Kathy G, magandang hapon po sa inyo, Kathy G, at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa. Palagi ko kayong napapakinggan habang bumabiyahe papasok sa trabaho. Madalas iniisip ko, ang swerte naman ng mga taong nabibigyan ng payo nyo. Hindi ko akalaing darating din pala ang pagkakataon na ako naman ang mangangailangan ng gabay, kaya eto nagpadala po ako ng liham sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Roy. I'm 32 years old from Antipolo, Kathy. 6 na taon na po kaming magkasintahan ng girlfriend kong si Hazel at 6 na taon na rin kaming live-in, Kathy. Marami na po kaming pinagdaanan. Naranasan naming mawalan ng trabaho noong kasagsagan ng pandemya, kapos sa pera, at halos araw-araw na lang ay instant noodles ang inuulam namin para lang makaraos. Pero kahit ganoon, Kathy, hindi niya ako iniwan. Si Hazel ang tipo ng babae na hindi mo kailangang hilingin sa Diyos ng paulit-ulit. Mabait siya, maalaga, masipag at higit sa lahat, marunong makontento. Hindi siya humihingi ng mamahaling regalo, Kathy. Mas masaya pa siya kapag sabay kaming kumakain ng street food or nanonood ng sunset habang nagkukwentuhan. Nagkakilala kami noon sa kasal ng isang kaibigan. Isa siya sa mga bridesmaid at ako naman ang isa sa mga groomsmen. Noong una ko siyang nakita, nagandahan ako sa kanya, Kathy G. Hindi naman ako naniniwala noon sa love at first sight, pero parang biglang tumigil ang paligid nang humiti siya sa akin. Pagkatapos ng reception, nilakasan ko ang loob kong hingi ng pangalan niya. Humingi rin ako ng permiso kung pwede ko ba siyang i-add sa Facebook at doon na nagsimula ang lahat. Mula nun, halos araw-araw na kaming magkausap. Kathy, napag-uusapan na rin namin ang tungkol sa kasal. Sa katunayan, nagsimula na kaming mag-ipon at lagi naming napag-uusapan ang magiging pamilya namin. Minsan pa nga, Kathy, habang namamasyal kami sa mall, napahinto siya sa harap ng isang tindahan ng baby clothes. Hindi niya alam na simpleng pangarap niya yon, lalo akong na-excite sa kinabukasan naming dalawa. Hindi niya alam tuwing naririnig ko ang mga salitang yon may kung anong kaba na unti-unting nabubuo sa aking dibdib. Hanggang sa dumating ang bagay na tuluyang nagpabago sa pananaw ko, Kathy. May kapatid akong nag-aaral bilang medtech intern. Nangangailangan sila noon ng volunteers para sa ilang laboratory procedures. Dahil gusto ko siyang matulungan, nagpresenta akong maging subject. Akala ko ay ordinaryong laboratory test lang yon, Kathy. Hindi ko akalaing isang simpleng araw ang sisira sa lahat ng pangarap na matagal na naming binuo ni Hazel. Ilang araw matapos lumabas ang result, kinausap ako ng doktor. May ilang karagdagang pagsusuri pa raw na kailangang gawin. Hindi ko naman po inisip na seryoso yon, Kathy G. Pero matapos ang sunod-sunod na test, isang pangungusap lang ang tuluyang nagpaguho sa mundo ko dahil base sa resulta ng mga pagsusuri, napakababa daw, Kathy G, ng possibility na magkaroon ako ng anak. Nanlambot ang tuhod ko, Kathy. Paulit-ulit kong tinitignan ang result habang umaasa na baka nagkamali lang sila. Hanggang sa nagpa-second opinion ako sa ibang doktor. Pero Kathy G, pareho lang ang naging result. Sa madaling salita, baog ako, Kathy G. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Hindi lang dahil baka wala akong maging anak, kundi dahil pakiramdam ko bigla akong nawala ng halaga bilang isang lalaki. Alam ko mali ang ganitong pag-iisip, pero yun talagang unang naramdaman ko. Parang may bahagi ng pagkatao ko ang biglang nawala. Simula noon, unti-unti na akong nagbago, mas naging tahimik, mas naging mailap at madalas akong tulala, Kathy G. Kapag tinatanong ako ni Hazel kung may problem ba ako,
Ngumingiti lang ako at sinasabing pagod lang sa trabaho. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoo, Kathy. Natatakot ako dahil baka makita ko sa mga mata niya ang matinding lungkot. Mas natatakot ako marinig mula sa kanya ang salitang baka hindi na ako ang piliin niyang makasama habang buhay dahil hindi ko siya kayang bigyan ng anak. Mas lalo naging mahirap lampasanin ko or mapansin niyang iniiwasan ko ang pagiging intimate naming dalawa. Kapag naglalambing siya, lagi akong may dahilan, kesyo pagod lang ako, masakit ang ulo at maaga pa bukas ang pasok. Minsan hinahawakan niya ang kamay ko, Kathy, at dediretsahin niya akong tanong kung may iba raw ako. Agad ko siyang niyakap at sinabing wala akong iba. Napapansin ko ring nag-aalala na siya at madalas na siyang nagtatanong kung mahal ko pa raw daw ba siya. Kung may nagawa daw ba siyang mali at kung nagsasawa na daw ba ako sa kanya. Bawat tanong, Kathy, pakiramdam ko ako ang pinakamasamang taong nabubuhay. Dahil hinahayaan kong isipin niya na siya ang may pagkukulang. Gayong ako naman ang may tinatagong katotohanan. Kathy G, hindi ko rin ito masabi sa family ko. Hindi ko rin masabi sa mga kaibigan ko dahil takot akong pagtawanan, takot akong husgahan, at takot akong sabihang hindi tunay na lalaki. Ngayon mas lalo nang nalalapit ang plano naming pagpapakasal, nagtitingin na kami ng venue at araw-araw kong iniisip kung may karapatan pa ba akong pakasalan ng babaeng mahal ko kung alam kong baka hindi ko maibigay ang pinakamalaking pangarap niya. Mahal na mahal ko si Hazel, Kathy, pero naiisip ko pa nga lang baka mas tama na ako na lang ang bumitaw. Baka mas deserve niyang makahanap ng lalaking kayang ibigay ang pangarap niya na maging isang ina. Pero sa tuwing naiisip kong mawawala siya, hindi ko kaya, Kathy G. Matatanggap pa rin kaya niya ako kapag nalaman niya ang totoo. Paano ko po ba sasabihin sa babaeng pinakamamahal ko na maaring hindi ko na siya mabigyan ng anak? At kung sakaling piliin niyang umalis, paano ko tatanggapin ang pagkawala niya? Kathy, sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. More power to your station, and may God bless us all. Lubos na umaasa at nagmamahal ng todo. Roy. Love Me, Kathy G.